We'll be consolidating the 5 bills regarding the national minimum wage system. Mga boss, nagbunga na yung pag-iingay, pangangalampag at pagkilos natin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pinag-usapan na at gumugulong na sa komite yung mga panukalang batas na magbubuwag ng provincial rate. At ngayong araw, kinonsolidate na lahat ng mga hinain na mga panukalang batas patungkol sa pagbubuwag ng provincial rate. At hopefully, sa susunod na Labor Committee meeting ay maipe-present na yung isang substitute bill na pupwedeng pag-usapan, talakayin, pagdebatihan at aprubahan ng Committee on Labor and Employment. After nito mga boss, tataas na yan sa plenaryo para sa second reading at onting kembot na lang mga boss, onting laban pa ay sana maipasa na natin to hanggang sa ikatlo at huling pagbasa dito sa House of Representatives. Makasaysayan po ang araw na ito dahil mula 1989 nang naging batas ang RA 6727 o Wage Rationalization Act na naging dahilan kung bakit tayo merong tinatawag na provincial rate ay ngayon lang po sumalang at napag-usapan sa komite ang mga panukalang batas tungkol sa pagbubuwag ng provincial rate at pagsasapantay ng minimum wage sa buong bansa. 36 na taon na po itong iniintay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Paano po maipapaliwanag sa pinakasimpleng paraan na dapat magkaiba ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya at Metro Manila kung ang batayan lang ay ang lugar kung saan sila nakatira? Paano rin maipapaliwanag sa pinakasimpleng paraan na dapat magkakaiba ang sahod ng mga manggagawa kung pare-parehas naman ang kanilang ginagawa? Isa sa ginagamit naming halimbawa, Mr. Chair, ang fast food crew at mga waiter sa Cebu ay parehas ng ginagawa sa mga manggagawa ng Jollibee dito sa Quezon City. Ang mga construction workers sa Bulacan at Pampanga ay parehas ang bigat ng trabaho at pagod sa mga construction worker sa Makati. Pero bakit kahit parehas ang pagod at oras ng trabaho, magkakaiba ang sahod? Kaya itinatanong namin, Mr. Chair, mas mabigat ba ang isang sakong semento sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Mas matagal bang lutuin ang Chicken Joy sa Muntinlupa kumpara sa Chicken Joy sa San Pedro, Laguna? The cost of living argument also is no longer applicable in this issue. In many cases, mas mahal pa ho ang bilihin sa probinsya dahil sa dagdag na transportation cost. Ipasa na ho natin ang batas na ito at pagsumikapang tupdin ang nakasulat sa saligang batas na batayang karapatan ng mga manggagawa ang sahod na nakabubuhay at sahod na nagbibigay dignidad sa bawat manggagawang Pilipino. Hindi pa tapos ang laban natin mga boss, umpisa pa lang ito ng positive development sa pakikipaglaban natin para mabuwag ang walang kwentang